Kabanata 851. Hindi naman. Bagamat hindi nagustuhan ni Vermeer ang Duan Kong Chen, mahinahon pa rin ang kanyang paghatol. Hindi ba't sinusubukan mong sirain ang aming prestihiyo? Lumaban ng husto si Junior Brother Kan para sa mas mataas na antas. Kahit na makapangyarihan si Duan Kong Chen, hindi siya naging mahusay sa kabuuan. Sabi ni Tristan Zane na may kaunting pagkadismaya. Hindi naman. Hindi mo nakita ang Big Elder ng Great Yan Sect, si Jun Zishao. Sa ngayon, hindi siya kinakabahan. Mabagal na sabi ni Alan Lev sa isang tabi. Gaya ng inaasahan. Sa sandaling ito, si Jun Zishao, na nakaupo sa ikalawang plataporma, ay may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Mayroon pang ang kaunting ngiti sa gilid ng kanyang labi. Para bang nasa kanyang kamay na ang tagumpay at hindi siya kinakabahan. Ang posturang ito ay maaaring pagkukunwari na kalmado o may malaking tiwala kay Duan Kong Chen. Boom! Sa sandaling ito, isa na namang pagsabog ang nagmula sa kawalan. Light cross sword. Kasabay ng isang mahabang ungol, isang napakalaking kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang katawan. Junior Brother Kan, kunin mo ito. Buzz. Inilabas niya ang kanyang katawan. Kaagad, isang alon ng dalisay at walang katapusang enerhiya ang mabilis na nagtipon, nagkalat kasama ng mahabang robo na ito. Sa isang iglap, dalawang malalakas na pagsabog ng enerhiya ang sumire sa kawalan at sumugod patungo kay Zephyr. Ang dalawang puwersa ay nagsanib puwersa, na bumuo ng isang markang hugis krus na may walang hanggang katwiran. Napakaraming tao ang hindi pinapansin ni Duan Kong Chen. Bawat laban ng kanyang nilalabanan ay pangkaraniwan lamang, na para bang maayos ang agos ng hangin, walang anumang alon na humahampas sa kanya. Hindi ito naging dahilan upang maraming tao ang umasa sa kanya. Gayunpaman, nakalimutan ng lahat na ang bawat labanan ng Duan Kong Chen ay isang laban kung saan mas malakas ang isa, na para bang ang kanyang katawan ay parang isang black hole na walang katapusan. Itong aura. Nang maramdaman nila ang espadang Paikot, bahagyang nagbago ang mga mukha ng maraming elder. Kahit ang mga eksperto sa realm ng akademya ay hindi napigil ang sumimangot. Ang ilan ay hindi maiwasang tumayo at maingat na tingnan ang kawalan ng may takot sa kanilang mga mukha. Liwanag. Ang ganitong uri ng aura ay naglalaman ng kapangyarihan ng liwanag. Maaari kayang si Duan Kong Chen ay may lahi ng kapangyarihan ng liwanag. Ang kapangyarihan ng liwanag ay isa sa mga pinakabihirang likas na katangian. Maituturing itong isang mutated natural property power na may walang kapantay na kapangyarihan, ngunit napakabihira nito. Kung hindi, ang banal na liwanag na ito ay hindi magiging ganoon kaakit-akit. Humph! Malamig na sumangot si Zephyr. Habang nakaharap siya sa 100 metrong haba ng light cross sword, mabilis na tumaas ang kanyang palad. Sword palm na nakakasira ng espiritu. Buzz! Mahigit sa 100 bakas ng palad ang mabilis na naipon at naging isang malaking bakas ng palad. Hinati ng bakas ng palad ang langit at lupa, parang isang sinaunang banal na bundok, biglang humiwa sa kalangitan at pinigilan ito. Ito ay isang atakeng binuo ni Zephyr ayon sa Spirit Breakang Sword Palm. Hahaha. Junior Brother Kan, masyado kang pabaya. Nang malapit nang magbanggaan ang dalawang enerhiya, biglang may lumabas na malakas na tawa. Boom! Kasunod ng mahabang tawa ni Duan Kong Chen, ang espada ng liwanag na nakakross ay nanginig ng matindi. Sa sumunod na sandali, nagsimula itong mamaga ng matindi. Isang puwersang hugis krus na hamati sa langit at lupa ay parang isang banal na bundok habang marahas itong hamampis sa bakas ng palad sa kawalan. Kasunod ng mabangis na tunog ng banggaan, sa sumunod na sandali, muli itong humiwa at marahas na hamampis sa katawan ni Zephyr. Ay hindi. Nang makitang tinamaan si Zephyr ng bigla ang pagbabago ng puwersa, hindi napigilan ng lahat ng tao sa Supreme Peak ang mapasigaw. Kabanata 852. Nakakatakot na kontrol. Tama, ang ganitong uri ng kontrol ay sadyang napakalaki. Sa isang iglap, lumakas ang atake nito ng 10 beses, at ang kapangyarihan nito ay nagbago rin ng malaki. Sa ganitong antas,
Kahit ang isang eksperto sa spirit realm ay maaaring hindi ito maabot. Nang makita ang pagbabago kay Duan Kung Chen, maraming eksperto ang nagsimulang suriin siya ng mahinahon. Sa kanilang mga puso, lihim silang nakaramdam ng awa para kay Zephyr Khan. Masyadong pabaya si Zephyr. Nayanig ang espasyo, at tila gumuho ang kawalan dahil sa marahas na pagsabog. Dahil sa malakas na pagsabog, nanindig ang balahibo ng mga tao. Tinamaan ng atake ang katawan ng tao, at kahit ang isang Spirit Zephyr ay maaaring hindi ito mapasaya, lalo na ang isang Agility Zephyr. Bang! Isang figure ang ipinadala sa paglipad. Si Zephyr iyon. Habang nakatingin sa malaking butas sa lupa sa kawalan, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Duan Kung Chen. Junior Brother Khan, bakit hindi ka umiwas? Oo, sa bilis ni Junior Brother Khan, kaya niyang umiwas ng lubusan. Habang nakatingin sa pigil na si Zephyr, hindi napigilan ni Vermeer ang pagkunot ng noo. Bagamat isa si Zephyr sa siyam na hari, kadalasan ay dahil ito sa kanyang swerte. Total, nakuha na niya ang isang katlo ng banal na liwanag ni Yun Tianteng. Ito ay isang pambihirang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon. Sa pangkalahatan, walang ganitong pagkakataon. Ngunit ang lalaking ito ay masyadong mayabang. Sa pagharap sa ganitong pag-atake, alam lang niya kung paano lumaban, ngunit hindi niya alam kung paano umiwas. Masyado siyang mayabang. Malinaw na nasuri ng isang eksperto. Crash! Sa malalim na hukay. Isang tunog ng pagkalabog ang dahan-daang lumabas. Ano? Tumayo na naman si Zephyr. Nang makita ang sitwasyon sa malalim na hukay, muling nagulat ang lahat. Doon, nakatayo si Zephyr sa malalim na hukay. Sira ang kanyang kasuotang pandigma, ngunit ang kanyang mukha ay nanlalamig ng husto. Kuya Khan, bakit hindi ka tumigil? Nakatingin kay Zephyr, Duan. Bahagyang nagulat ang mga mata ni Kung Chen. Ang espada ng liwanag na nakapalibot sa krus ngayon ay napakalakas na kahit ang isang eksperto sa espiritu ay malubhang masasaktan kung siya ay tatamaan, ngunit ngayon ay makakatayo pa rin si Zephyr. Paano siyang hindi magugulat? Habang nakatingin kay Duan Kung Chen, walang ekspresyon ang mukha ni Zephyr sa oras na ito. Ngayon, sa wakas ay nakumpirma na niya kung paano nasugatan si Lei Yan. Nang malapit na siyang umiwas, isang napakalakas na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang liwanag na ito ang naging dahilan upang agad na maging matamlay ang kanyang katawan. Kapag nakikipaglaban ang mga Panginoon, madalas nilang pinagpapasyahan ang buhay at kamatayan sa isang iglap. Kahit na nakabawi agad ang katawan ni Zephyr, tinamaan pa rin siya ni Duan Kung Chen. Ang kapangyarihang ito ay pambihira. Pakiramdam niya sa loob ng kanyang katawan, isang gininto ang liwanag na kasing laki ng karayom ang tumataas at bumababa, sumusugod patungo sa mga meridian ni Zephyr, sinusubukang makalusot. Ito ba ang kakayahan mo? Napakalinaw ng malamig na aura sa sulok ng bibig ni Zephyr. Buzz. Bitek. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng tunay na enerhiya, paano kakayanin ng labis na tunay na enerhiya ng sinaunang Dracan kung daan ang pagpasok ng iba pang magkakaibang enerhiya? Sa pagpapatakbo ng tunay na enerhiya ni Zephyr, ang gininto ang liwanag ay agad na nasira at pagkatapos ay dinurog niya. Mukhang ayaw itong bitawan ni Zephyr. Habang nakatingin sa mga mata ni Zephyr, hindi napigilan ng elder ng Great Yan Sect ang mapasinghap ng malamig. Kabanata 853. Hindi niya talaga alam kung patay na siya o buhay. Si Duan Kung Chen ng ating dakilang Yan Sect ay patuloy na nagtitiis. Iniisip niya talaga na hindi siya nangangahas na patayin siya. Isa ka na sa nangungunang siyam na hari at natalo mo ang ilang mga half-step to spirit disciples. Sa tingin mo ba talaga ay may kaya ka? Mukhang may kailangang turuan ng leksyon. Nagkulay berde ang mga mukha ng mga matataas na opisyal ng The Boundless Academy dahil sa mainit na pangungutya mula sa mga elder ng Great Yan Sect. Labis na nakakahiya ang mga salitang ito. Mukhang ayaw aminin ni Junior Brother Khan ang pagkatalo ng ganito. Kung ganoon nga, hindi ako tatayo sa seremonya. Tila nagalit si Duan Kung Chen sa matigas ang ulong ugali ni Zephyr.
May bahid din ng galit ang kanyang boses habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling matapos ang mga salita ni Duan Kongchen, isang matalim na tunog ng pagkikiskisan ang biglang dumagundong sa kalangitan. Ang tunog ay lubhang nakakarinig, na nagpapatindig sa balahibo ng mga tao. Nang marinig nila ang tunog, kahit na maraming disipulo ng martial arts ang nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginag. Boom! Sa isang iglap, kakaibang lumitaw muli si Zephyr sa void at lumitaw sa harap ni Duan Kongchen. Ang bilis niya ay parang sa multo, halos parang teleportasyon. Ano? Kahit si Duan Kongchen ay hindi maiwasang mamangha. Bang! Inactivate niya ang kanyang fist technique. Isang malaking bakas ng kamao ang agad na lumitaw sa harap ni Duan Kongchen. Boom! Nabahira ng dugo ang kawalan. Tumama ang suntok na ito sa katawan ni Duan Kongchen. Puff! Labis ang pagkamuhi ni Zephyr sa kanyang kalaban. Ang lakas na taglay ng suntok na ito ay lalong hindi maisip. Sa isang suntok lang, isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Duan Kongchen. Flash shining. Bang! Natapakan niya ang kawalan. Wala man lang natitirang anino si Zephyr. Kapag naabot na ng isang tao ang kanyang tugatog sa bilis, magkakaroon ng natitirang anino. Ngunit kapag lumampas na ito sa limitasyon, wala nang natitirang anino. Si Zephyr ay lampas na sa limitasyong ito. Bang! Ginamit niya ang buong lakas niya para talunin ang kalaban. Ang flash shining ni Zephyr ay napakabilis na kayang paghiwalayin ang langit at lupa. Sa galit, perpektong naipakita ang bilis at lakas ni Zephyr. Bagamat pambihira ang kakayahan ni Duan Kongchen, ang kanyang lakas ay bahagyang mas mataas lamang kaysa kay Yun Tianjing. Matapos maging disipulo ng hari, unti-unting nahawakan ni Zephyr ang kahit kaunting kapangyarihan ng banal na liwanag. Mula noon, nagkaroon siya ng perpektong sublimasyon. Sa isang iglap, nagsimulang magbago ang tingin ng lahat. Sa kanyang paningin. Sa hukay, si Duan Kongchen ay patuloy na inaatake, at wala siyang kahit kaunting lakas para lumaban. Ang mas kakaiba pa ay sa paningin ng lahat, na wala na ang kalaban ni Duan Kongchen. Mga alon ng pagsabog lamang ang kanilang nakikita na may kasamang paulit-ulit na pag-atake. Naabot na ng kanyang bilis ang tugatog, na bumubuo ng isang uri ng halos agarang galaw. Mula rito, mahirap makita ang figure ng kalaban. Ang lalaking ito. Hindi maiwasang mag-iba ng bahagya ang ekspresyon ng tatlong hurado. Umuungol. Nababaliw na si Duan Rongchen. Masyadong mabilis ang bilis ni Zephyr, halos sukdulan na. Ang kanyang katawan ay patuloy na inaatake ni Zephyr. Nagngangalit ang kanyang mga kamao at napakalakas ng kanyang kamao. Bawat suntok ay napakalakas na halos mapunit ang kanyang balat at ang kanyang laman ay nasa matinding sakit. Gayunpaman, ang higit na nagpalungkot sa kanya ay sa harap ng mga baliw na atake ni Zephyr, wala siyang pagkakataong lumaban at hindi niya mahanap ang kahit anong bakas ni Zephyr. Kabanata 854. Bang! Bigla, isa pang marahas at walang katapusang puwersa ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo, na parang isang banal na bundok ang nakabitin at dumidiin sa kanya. Puff! Ang kapangyarihang ito ay napakalakas. Kahit noong panahon ni Duan Kongchen ay nasa kanyang kasagsagan, hindi niya ito madaling mapaglabanan, lalo na't hindi siya lubos na handa. Tinamaan si Duan Kongchen ng napakalaking puwersa. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig at namula ang buong katawan niya. Bang! Nanginginig ang lupa. Sa sandaling ito, ang labis na pagmamataas ni Zephyr ay direktang nakapagpasinghap sa mga tao. Bagamat ang labanan sa pagkakataong ito ay hindi gaanong mapanganib kaysa sa laban kay Yun Tianjing, hindi pa rin ito kayang pakalmayan ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na gumalaw si Zephyr sa ganito kalaking bilis. Hindi lamang mga ordinaryong disipulo ang naroon, kundi mayroon ding iba pang mga disipulo sa antas ng hari at emperador. Ang ganitong bilis ay sapat na para magulat sila. Crash! Sa malaking malalim na hukay. Dahan-daang tumayo ang katawan ni Duan Kongchen. Sa oras na ito,
Ang kanyang mukha ay hindi na kasing payapa ng dati, at lalo pa siyang hindi gaanong nagmamalasakit. Walang katapusang pagbaluktot at berde lamang ang naroon. Kung ikukumpara sa kanyang karaniwang banayad at eleganteng tindig, ito ay nakakaramdam ng takot sa mga tao. Zephyr. Habang nakatingin kay Zephyr sa ere, dahan-daang lumabas ang boses ni Duan Kongchen. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at hindi maipaliwanag na takot. Gusto kitang mamatay. Gusto kitang mamatay. Sa ganitong kagulo, ang kanyang pagbabalat kayo ay tuluyang napunit, na nag-iiwan lamang ng walang katapusang kabaliwan at pagpatay. Nang makita si Duan Kongchen, na ibang-iba na sa dati, maraming babaeng disipulo na orihinal na nahuhumaling sa kanya ang hindi maiwasang mamatlas sa oras na ito. Kaya mo akong itulak hanggang dito. Kahit patayin kita, maipagmamalaki mo ang sarili mo. Habang nakatingin kay Zephyr, ang mukha ni Duan Kongchen ay lalong naging mabangis. Kasunod ng malasumpa na boses mula kay Duan Kongchen, bahagyang nanlumo ang puso ni Zephyr. Sa sandaling ito, isang kakaibang aura ang unti-unting lumalabas sa katawan ni Duan Kongchen. Tingnan mo, ano ang nasa langit? Bigla, sumigaw ng malakas ang matalas na disipulo. Nang lumabas ang boses ng disipulo, agad na naakit ang lahat ng mga mata nito. May mga sinag ng puting liwanag na nagsimulang umikot na may maputlang gininto ang kulay. Sa liwanag, tila may dalawang malalaking pakpak na dahan-daang kamakaway. Sa ilalim ng liwanag na ito, mayroong isang nasasalat na kapangyarihan na parang bundok o dagat, na nagbibigay ng walang katapusang nakakagulat na aura. Ito ang kapangyarihan ng Ancient Draconic Bloodline. Si Duan Kongchen din ang kahalili ng Ancient Draconic Bloodline. Nagulat ang lahat. Ang mga disipulong may dugong sinaunang Draconico ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong disipulo. Nang hindi ipinakita ni Duan Kongchen ang kanyang kapangyarihan sa dugong sinaunang Draconico, napakagaling na niya. Kung gagamitin niya ito ngayon, mas magiging makapangyarihan pa siya. Sa oras na ito, nasa panganib si Zephyr. Zephyr. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking sinaunang Draconic Bloodline, ang God Servant Bloodline. Isang malamig na boses, na may walang katapusang puot, ang dahan-daang lumabas. Ang lahi ng lingkod ng Diyos. Nang inig ang mga tao nang marinig ang apat na salitang ito, lalo na ang mga eksperto ng Academy Master Realm at ang mga nakatatandang henerasyon. Malinaw na mayroon silang tiyak na pag-unawa sa ganitong uri ng Ancient Draconic Bloodline. Ang God Servant Bloodline ay isang pambihirang Ancient Draconic Bloodline. Ang pambihira nito ay hindi mas mababa kaysa sa ilang makapangyarihang bloodline. Kabanata 855. Ang Academy Master, sabi ni Yuanzi nang may pambihirang pagkunot ng noo. Sa mga sinabi niya, sa oras na ito, hindi niya maiwasang tumingin sa isang direksyon. Habang sinusundan ang mga tingin ni Yuanzi, ang taong hinahanap niya ay malinaw na ang Academy Master ng Great Yan Sect, Nangong Banlong. Yuanzi, ang pundasyon ng iyong The Boundless Academy ay talagang mahusay. Natatakot ako na si Zephyr ang tunay mong trahedya. Sabi ni Nangong Banlong sa mahinang boses, habang ang aura ng emperador ay nakapalibot sa kanya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw. Si Nangong Banlong ay orihinal na isang emperador na pumasok sa larangan ng martial arts, kaya natural lamang na mayroon siyang walang hanggang kapangyarihang imperial. Bawat salita at kilos niya ay itinuring ang lahat ng mga estudyante bilang kanyang mga nasasakupan. Ito ang kanyang martial arts, kaya't nagsasalita siya ng walang anumang paggalang. Hindi madali para sa iyo na makahanap ng isang pambihirang lahi. Kung magpapatuloy ito, malamang na si Duan Kongchen ay magiging isang elder ng iyong Great Yan Sect. Hindi nagkomento ang Yuanzi sa tanong ni Nangong Banlong, ngunit itinoon ang pansin kay Duan Kongchen. Itong matandang Sorrow. Nang makita ang walang pakialam na ugali ni Yuanzi, hindi napigilan ni Nangong Banlong na magmura sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Hinanap nilang dalawa ang detalye ng isa't isa, ngunit walang conclusion. Dahil palihim silang nag-uusap, hindi sila makikilala o maririnig ng mga ordinaryong tao. Nang sila ay nag-uusap,
Hindi napigilan ng ilan ang mapasigaw. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabihira ang bloodline na to. Oo, medyo naiiba ang lahi ng mga lingkod Diyos. Sinasabing kaya nitong makipag-ugnayan sa mga Diyos. Sa sinaunang dambana, may iba't ibang opinyon tungkol sa mga talaan ng mga Diyos, ngunit ang lahing ito ay talagang umiiral. Sinasabing ang mga may lahi ng mga lingkod Diyos ay maaaring makipag-ugnayan sa mga banal na kaisipan ng mga Diyos at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng mga Diyos. Hindi ko lang alam kung anong klaseng kapangyarihan ang ginamit ni Duan Kung Chen. Habang nag-uusap ang mga tao, ang mga disipulo ng Supreme Peak ay mahigpit ding nagmamasid sa larangan ng digmaan. Marami sa kanila ang hindi napigil ang magtanong kay Vermeer at sa iba pang mga nakatatandang disipulo. Narinig ko na rin ang tungkol sa lahing lingkod Diyos. Sa katunayan, hindi gaanong maraming tao ang nakakakilala sa lahing ito, ngunit maraming tao ang nakarinig na nito. Tulad ng sabi nila, kapag ang isang tao ay may lahing lingkod Diyos, katumbas na niya ang paglilingkod sa isang Diyos. Kinakatawan niya ang isang uri ng Diyos. Hindi alam kung may Diyos o wala. Gayunpaman, ang lahing lingkod Diyos ay lumitaw ng higit sa 1 beses sa kasaysayan. Dahan daw ang paliwanag ni Vermeer na may bahid ng kaseryosohan sa kanyang mga mata. Hindi lang yan. Kung talagang na-master na ng lalaking ito ang bloodline, mapanganib talaga si Junior Brother Kan. Ibinuhos mo na ba ang iyong focus dito? Malinaw na mayroong dalisay at walang kapintasang puwersa sa galaw na ito ng Duan Kung Kem. Ang puwersang ito ay malinaw na halos kapareho ng aura ng kapangyarihan ng liwanag. Sabi ni Alan Lev sa malalim na boses, kasabay ng kumikinang na sinag sa kanyang mga mata. Ang kanyang kahulugan ay halata sa sarili. Maaari kayang ang Diyos na kanyang nakausap ay talagang isang Diyos na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng liwanag. Sandaling naunawaan ng lahat ang kahulugan ng kanyang mga salita at hindi napigil ang mapasinghap. Ang kapangyarihan ng liwanag ay isang makapangyarihang puwersa na kilala sa likas na katangian nito. Ito ay kahanga-hanga at walang talo. Ito ay bihira at makapangyarihan.